dear beloved, Boss Mike, Cervera. Verano, Bombo Radyo. Mga kababayan, eto meron na naman silang issue. Oo, pasok. Tanong Nino ni Ann Soberano. Oo. Maganda ba 'yan? Tignan natin. Pasok. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Just want to ask, kasi may mga kumakalat po ngayon sa social media post at it says Duterte gave the Marcoses dignity to come back while PBBM gave him a death sentence in a foreign land. Reaction po dito ng palasyo, ma'am? O kung may reaction din po si Pangulo dito? Nagpabalik po kay... Sabihin mo na, attorney. Hayaan na natin si Digong, nandoon na 'yon sa tahimik na lugar. Yung bang siya lang yung nasa kwarto niya, kulang na lang maisip niya magbigti siya. Oo, di ba? Ganun na. Ako naging spokesperson sa Malacanang. Ano pa ba problema nyo kay Digong? Nasa tahimik ng lugar. Sa totoo lang ngayon, nag-iisip na yan. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kung anong pamaraan para Digong, gawin mo na. Oo. Gawin mo na, wakasan mo na buhay mo dyan. Oo, matutuwa, maraming Pilipino sa'yo, maniwala ka. Huwag mo lang kasahan yung sinasabi ni Marcoleta. Hindi totoo yun, binubola ka lang. Oo, kasi yung mga butante mo, baka bumoto sa kanya. Di ba? Yung sinasabi nila ala Ninoy ka, malabo naman yun. Kanino ka naman namin ihalin tulad? Sabi ko nga kanina pa ako nag-iisip kung kaninong bayani ko siya ihalin tulad. Di ko makita. Pwede pa, doon sa Germany. Sino? Si Hitler na lang. Yun, pwede pa yun. At saka yung mga kasama mo sa kulungan. Total naman, magkakamukha kayong lahat eh. Doon ka maihalin tulad. Di ba mga kababayan? Wala naman ang iba. Kanino pa ba natin ihalin tulad yan? Kayo, ang humusga mga kababayan. Meron pa bang ibang paghahalin tuladan? Sino? Si Digong? Bukod sa mga kasama niya ron? Saan? Sa kulungan. Oo. Meron pa ba? Kayo. Nasaan ba yun? Yung mga kamukha niya, Boss Mike. Hanapin ko lang yung mga kamukha niya. Dahil yun lang ang alam kong pwedeng ihalin tulad sa kanya. Oo. Talaga ba? Talaga ba? Oo. Wala nang iba. Meron pa ba? Wala na. Nasaan na? Nawala na yung mga letrado din eh. Ayan yan! Digong! Mga DDS, tignan nyo at pagmasdan nyo maigi yan. Nilakihan ko na. Para naman, makita nyo ng husto. Baka sabihin nyo, fake news ako tanong nyo pa kay Libayan. Di ba Libayan, kamukhang-kamukha ni Digong yan? Yan yung mga kasama niya sa kulungan. Itong mga ito. Yung mga yan, yung mga itsura na yan. Ayan yung mga kasama ni Digong sa kulungan. So wag na kayong maghanap ng pagtutularan. Hanap pa kayo ng hanap. Nakita nyo pa't nagpagdiskitan nyo pa si Ninoy. Ito, di ba? Ano pa pagkakaiba na ito sa mukha ni Digong? Wala naman Ayokong ilagay yung mukha ni Libayan dyan. Baka sabihin ni Libayan, Mike Cervera, nang-iinsulto ka. Libayan, konting itim na lang. Konting itim na lang, pwede ka nang itabi rito. Eto na! Ayun naman. Nag-joke lang ako Libayan, alam mo naman, joker ako, di ba? Tawag mo nga sa akin, Kengkoy, di ba? Aminado naman akong Kengkoy ako eh. Ano ba kayo? Huli na kayo sa balita. Huling-huli na kayo sa balita. Walang niya, Kengkoy daw ako. Huling-huli na kayo sa balita. Sino? Eto na sa baba. Nasa baba daw yung kamukhang-kamukha ni Digong. Eto na. Mga DDS, mamili na lang kayo rito. 4 naman yan. Baka naman wala pa kayong mapili dyan. Ay, 4 na yan 4 na yung pagpipilian. Baka
Hindi pa kayo makapili dyan. Oh. Eto na. Pasok. Marcos ay ang taong bayan po. Oh. Hindi po iisang tao. Correct. Pinakita po ni Pangulong Marcos kung ano ang kakayanan niya. Kung inyo pong matatandaan, Na. hindi po ba mismo ang dating Pangulong Duterte Ah. ang hindi naniniwala kay Pangulong Marcos? Correct. Tapos ngayon, gaganyang-ganyang kat mag-iinarte ka. Tandaan nyo, ha? Kung ano man yung mga gusto nyong hilingin, kung ano man yung gusto nyong sabihin kay Pangulo, kahit ano, kahit pasabihin ninyo na ano, kasi Pangulong Bongbong Marcos, kay gwapo kamukha ko. Aamin naman kaming dalawa eh, kahit itanong nyo. Sabihin nyo, Pangulong Bongbong Marcos, kamukha mo daw si Mike Cervera. Ay, sasabihin nun, ay, oo! Oo, agad yun! Di ba? Kilalang kilala kaya ako nun. Kilalang kilala ako nun, mga kababayan. Di ba? Ngayon, sasabihin nyo pang ganyan. Next. He even said that PBBM is a weak leader. Papaano niya masasabi na inangat niya ang dignidad ni Pangulong Marcos kung siya mismo dati ang nagbababa rito? Correct, mga kababayan. Paano mo masasabi na inangat mo ang dignidad ni Pangulong Bongbong Marcos kung tinawag mong weak leader? Kung tinawag mong adik? Kung tinawag mong bangag? Ikaw, Digong, ang may kasalanan. Kung bakit yung mga gwapo ngayon tinatawag nilang adik. Pero ako nagtataka talaga. Kami yung adik pero ikaw yung nakulong. Di po ba, mga kababayan? Ha? Sabi nila, mga kababayan, adik daw kami. Yung ganitong mukha ang adik sa paningin ng mga DDS. Yung ganito. Gusto mo itabi mo si Libayan dito sa tabi ko? At saka si Banat Bay dito sa kanan ko? Tapos sabihin mo, sino adik sa amin tatlo? Nagsimula sa patikim-tikim. Pilit kong gustuhin. Diba? Karamihan daw ng mga bumabanda kailangan daw high para bigay na bigay. Ganun ba yon? Tama po ba? Yung daw yung mga mahihilig daw sa mga banda, yung mga nag-headbang ng ganon. Headbang dito, headbang ng headbang. Yung daw yung madalas mga gumagamit. Totoo ba yun? Nagtatanong lang ako. Totoo ba yun, mga kababayan? Yung daw, yung ganon. Nagsimula sa patikim-tikim. Mga ganon, yung mga ganon. Tapos mga nanginginig-ginig pa yung mga kamay ng ganon, no? Tapos mga nag-headbang pa yan, mga kababayan. Wala, mahina. Tapos sasabihan nyo yung itsura ko nito, adik. Sige, adik. Pero, si Digong ang nakulong. Tuloy. Ano yan? Itinaas ang dignidad ni Pangulong Bongbong, pero PBBM is a weak leader. Papaano niya masasabi na inangat niya ang dignidad ni Pangulong Marcos kung siya mismo dati ang nagbababa rito? correct! No. Ayan. No, I cannot. Because nandyan si Marcos. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kita nyo? Hindi He's a lang weak leader. kita nyo? Sabi ni Digong yan. Hindi pa nag-uumpisa ang halalan. Binabanatan na niyan. Tapos sasabihin mo, Digong, Sara, itinaas nyo dignidad ni Pangulong Bongbong. Ang walang niya kayo, alam niyo ba kung anong ginawa ng mga bata nyo? Nadikta nyo sa mga vlogger nyo? Alam niyo ba, mga kababayan, ang ginawa ng mga vlogger nila? Lalong-lalo na sino? Si Maharlika at si Banat Bay? Binastos ni Yuraka ng pagkatao. Sinisira nyo ang magandang imahe nito. Di ba, mga kababayan? Si Pangulong Bongbong Marcos mapagmahal sa kapwa. Si Pangulong Bongbong Marcos mapagmahal sa pamilya. Si Pangulong Bongbong Marcos mapagmahal sa asawa.
Si Pangulong Bongbong Marcos, mapagmahal sa bansa. Si Pangulong Bongbong Marcos, mahal ang mamamayang Pilipino. Kaya nga, idol ko. Kailan nyo tinaas ang dignidad ni Pangulong Bongbong? Malamang sa panaginip nyo. Pero yung sasabihin ni Neto, ha? Alam mo yan, nakakulong to. Bakit nakakulong, boss ko? Maraming krimen ang ginawa, pumatay ng pumatay. Kinulong sa ICC. Ano tawag nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Hanggang sa ngayon, gamit-gamit nyo mga inang-ina kayo. Bangag, adik, weak leader, bangag, adik, weak leader, ganon. Paulit-ulit lang. Para kayong mga sirang plaka, di ba? Oh. Alam nyo, yung mga OFW na nandiyan dyan, yung mga yan, hindi nakakabalita ng ng mga balita sa Pilipinas. Bakit, Boss Mike? Bakit, Boss Mike? Eh kasi mga kababayan, unawain yung maigi ito sasabihin ko. Kayo po, na mga nakikinig sa akin, kayong mga madalas dito, tandaan nyo po at isipin yung maigi itong sasabihin ko. Itong mga matatanda, itong mga nasa ibayong dagat o mga OFW yung mga sumusuporta kay Digong, mga kababayan, yan po yung mga naluto ng mga balita ng mga OG, yung mga matatanda ng mga vlogger. Sila po yung, ibig ko sabihin sa matatanda, mga kababayan, yung mga sinauna bang mga vlogger. Tandaan nyo, ang mga sinaunang vlogger, political vlogger sa Pilipinas, lahat DDS. Nagets ninyo, mga kababayan? Meron man mangilan-ngilan na mga naglakas loob na maging vlogger para tutulan tong matandang demonyong to, lahat yung mga kababayan tumigil. Tumigil sila. Kaya yung mga balita na nabalitaan ng mga kababayan nating OFW, galing lang sa mga vlogger niya. Yung mga vlogger niya, mga kababayan, kumbaga sa manok, tahiran. Diba? Tahiran na, mga kababayan. Kumbaga, mga kababayan, sa isang lalaki, sobrang tanda na nila sa pagbablog. Sa sobrang tanda nila, pati ethics nila hindi na tumatayo. Diba? Kaya yun lang ho yung mga nababalitaan. Siyempre, mga nakapalo yung mga yan. Nung araw, mga kababayan, ang OFW naghahanap ng mapapanood lang. Kaya yan, mga kababayan, ang mga napanood nila, yung mga DDS vlogger, sila lang naman ang sinaunang vlogger. Ako nga, mga kababayan, kailan lang ba ako dumating dito? Isang taon akong nagbablog tungkol sa politika. Walang iya. Ano naman ang tingin nyo sa akin, mga kababayan? Sino ba naman ako para pakinggan ng mga uto-utong nauto nila? Siyempre, mga kababayan, nanatili na sila dyan. Kaya yung mga nababalitaan nila, paulit-ulit, mga kababayan, yung balita nila. Mga OFW, makinig kayo sa mga baguhan. Dahil yung mga baguhan dumating para itama yung pagkakamali na mga binalita sa inyo ng mga pinapanood ninyo. Kami ho ang magtatama ng mga kamalian na yan. Tandaan nyo, hindi ho basihan kung sino ang unang pinanganak. Minsan mas malinaw pa ang isip ng mga huling pinanganak. Di po ba? Kaya nga po ako napakarami kong tauhan na mas higit kalahati ng edad ko. Pero mga kababayan, lahat yun sumusunod sa akin Bakit to, mga kababayan? Kasi nga hindi naman basihan kung sino unang pinanganak. Hindi ibig sabihin, una kayong pinanganak, kayo na mas maliwanag ang isip, kayo na mas magaling, kayo na lahat, kayo na matalino. Tandaan nyo, mga kababayan to. Lahat ng mga naging bayani natin, puro mga bata, nung sumabak, saan? Sa paglaban sa mga Kastila. Kita nyo? Kaya kaming mga bata, na mga 25, kami paniwalaan nyo. Huwag yung mga matatanda na yan. Lalong-lalo si Banat Pay, maharlika. Lalong-lalo na sa balimbing. Huwag kayong makinig sa mga balimbing dahil wala hong mga prinsipyo. Diba? Tanong nyo pa kay Libayan, alam niya yan.
Di ba, yan, alam mo yon? Pag balimbing, walang prinsipyo. Oh. Hey! Ano lang ng mga banat. Oh. Di ba? Oh. Yun po, mga kababayan, sana ho ay nakapulot ho kayo ng mga mumunting mga mensahe galing sa akin o payo. Di po ba? Oh, yung mga anak nyo nga, minsan mas magaling pa sa inyo. Minsan yung anak nyo, yun na yung sinusunod nyo. Totoo po ba? O, sino rito, mga kababayan, na mas magaling pa yung anak nila kaysa sa kanila? Di ba? O, sino? Sino? Di ba? Minsan, mas magaling pa yung mga anak natin. Daddy, hindi ganyan. Dapat ganito. Walang niya. Minsan tayo pa sumusunod sa kanila eh. Ganito gawin mo, Daddy. Mami, ganito gawin mo. Oh, di ba? Oh, di ba? Our beloved Boss